Galit sa panunukso ng babae, inihampas ng Goblin Lord ang kanyang mabigat na pamalo sa babaeng halimaw. Mabilis niyang naiwasan ang atake, at saka hinampas ang balikat nito gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, masyadong makapal ang nakabaluti na laman ng halimaw para mahiwa niya. Nang mapagtanto niyang mahaharap siya sa isang mahirap na laban, sinabihan niya ang grupo ni Locke na tumakas habang may pagkakataon pa sila. Sinabihan ni Locke sina Aryo at Ginny na mauna nang umalis, kaya tumanggo sila. Inisip nila kung magiging maayos ba siya ng mag-isa, ngunit tila mas nag-aalala siya para sa kanila. Binalaan ni Locke ang dalawa na mag-ingat sa mga biglaang pag-atake sa paglabas. Habang paalis sila, pinuri ni Locke si Aryo sa pag-alis sa halip na manatili para sa pagkakaibigan. Kung ginawa niya iyon, magiging pabigat lamang siya sa isang laban na higit pa sa kanyang grado ng sweldo. Samantala, habang nakikipaglaban ang babaeng beast sa Goblin Lord, casual na tinanong siya ni Locke kung kailangan niya ng tulong. Dahil sa galit na binaliwala niya ang babala niya na tumakbo, sinabihan siya ng babae na gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman, binalaan niya itong lumayo sa laban dahil wala siyang tiwala sa mga kakayahan nito. Pinagmasdan ni Locke ang kanyang laban. Tila nababagot sa nakakabagot na aksyon, sinabi niya sa dalaga na natatalo na siya sa Goblin, na siyang nakasakit sa kanyang pride. Inisip niya kung iniisip ni Locke na mas mahina siya kaysa sa halimaw, ngunit ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niya ay ang espada nito. Maya-maya pa, biglang nabasag ang espada ng babaeng beast dahil sa walang humpay na pagsalakay ng Goblin Lord. Dahil tila walang armas ang dalaga, tinanong ni Locke kung isa sa alang-alang niya ang kanyang tulong ngayon. Gayunpaman, tumanggi pa rin siya at sinabihan siyang lumabas ng kuweba. Humugot siya ng isa pang espada mula sa kaluban nito at sinugod ang Goblin Lord, handang talunin ito gamit ang isang bagong sandata. Bigla, agad na nadurog ang kanyang momentum nang tuluyang matanggal ng Goblin Lord ang espada mula sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Locke na tumigil sa paglalaro at direktang sumabak siya sa laban. Nanood ang dalaga, gulat na gulat habang buong kumpiyansa niyang sinasabing lilipulin niya ang halimaw ng mag-isa. Umungol ang Goblin Lord kay Locke para matigilan ito, dahilan para takpan ng dalaga ang kanyang mga tainga. Gayunpaman, nanatiling hindi naapektuhan si Locke, at hinati niya ang Goblin sa 4 na piraso sa pamamagitan lamang ng isang atake. Nang makita ang kakaibang lalaki na natalo ang isang makapangyarihang halimaw na parang wala lang, biglang nakaramdam ng pagmamahal ang babaeng beast para kay Locke. Ang kanyang likas na mandirigma ay napukaw ng kanyang pagkalalaki. Gayunpaman, nang tanungin siya nito kung ayos lang ba siya, medyo natakot siya rito. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shia, anak ng pinuno ng tribong Eastern Beast. Taos-puso siyang nagpasalamat dito sa pagliligtas ng kanyang buhay bago nagtanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Biglang sinabi ni Locke na siya ay isang F-rank, kaya malinaw na hindi siya naniwala sa kanya. Pagkatapos ay buong pagmamalaki niyang ipinakita sa kanya ang kanyang F-rank card. Nang makita ito, walang ibang pagpipilian si Shia kundi tanggapin ang katotohanan. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit siya masaya na nasa pinakaibaba. Hindi niya pinansin ang kanyang mga alalahanin at nagtanong tungkol sa kanyang ranggong adventurer. Ipinahayag na siya ay isang B-rank at humingi ng tawad sa pagsasabi sa kanya na umalis ng mas maaga. Noong panahong iyon, wala siyang ideya na may kausap siyang mas malakas kaysa sa kanya. Nang maunawaan na nag-aalala lamang siya para sa isang taong mukhang mahina, tiniyak sa kanya ni Locke na wala itong pakialam. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung anong uri ng halimaw ang naninirahan sa pinakailalim ng dungeon. Nang marinig ito, nawalan ng imik si Shia dahil ang dungeon boss ay dapat sanay isang sikreto. Bagamat sinubukan niyang itago ito noong una, madaling naunawaan ni Locke ang kanyang mga kasinungalingan. Dahil ayaw nitong ibunyag ang kanyang sikreto, lumingon siya at nagsimulang pumasok-papasok sa kuweba. Nagtaka si Shia kung ano ang ginagawa niya, kaya sinabi niya rito na plano niyang talunin ang huling boss ng mag-isa. Bagamat kinuha lamang si Locke para sa isang maliit na misyon upang lipulin ang mga goblin, nag-aalala siya na sasaktan ng huling boss ng dungeon ang mga taong naninirahan sa mga nakapalibot na lugar. Nang marinig ang kanyang mga salita, bigla na lamang niyang sinabi sa kanya na ang huling boss ay hindi biro. Sa hindi malamang dahilan, tuluyan niyang nakalimutan na ang pagkakakilanlan nito ay dapat sanay isang sikreto. Inihayag niya na ang huling boss ay isang mabangis na vampire lord na mas mataas kaysa sa Goblin Lord. Inamin ni Locke na ang mga vampira ay isang mas mahirap na kaaway. Gayunpaman, naalala niya na sinusubukan nitong linisin ang dungeon. Kaya, naisip niya kung seryoso ba siyang isinasaalang-alang ang pakikipaglaban sa vampira ng mag-isa. Ipinaalala niya kay Shia na ang isang vampira ay isang makapangyarihang nilalang. Kaya, walang paraan na ang isang tulad niya ay makakatalo ng isa ng mag-isa. Alam ni Shia na tama siya, ngunit iginiit niya na tungkulin niyang talunin ang vampira. Tumango si Locke at nagsimulang maglakad muli, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Nais niyang ibahagi ang kanyang kwento, nagsimula siyang magsalita kahit hindi siya tinanong nito. Kamakailan lamang, ang tribo ni Shia ay nakikipaglaban sa isang buong angkan ng mga vampira. Bagamat natalo na nila ang karamihan sa kanila, isa sa kanila ang nakaligtas at malubhang nasugatan ang kanyang ama.
Pagkatapos ay tumakas ito palabas ng lugar at naglaho sa kuweba na ito. Sa tribo ng mga Beastman, ang pagpapatakas sa isang kaaway ay itinuturing na isang malaking kahihiyan. Kaya naman, gusto niyang ipaghiganti ang kanyang nasugatang ama sa pamamagitan ng pagtalo mismo sa vampira. Tinanong siya ni Locke kung maibabalik pa rin ang kanyang karangalan kung hihingi siya ng tulong nito. Ipinaliwanag ni Shia na maibabalik pa rin ito kahit na makatanggap siya ng tulong. Kaya, iniabot niya sa kanya ang kanyang espada upang palitan ang nabasag. Nalito siya dahil mag-iiwan ito sa kanya na walang dala, ngunit sinabi ni Locke na mas mainam siyang lumaban ng walang dala. Noong una, inakala niyang mabait lamang siya para sa kanyang kapakanan, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsira ng isang grupo ng mga goblin na parang gawa sa papel. Natigilan si Shia sa hindi kapani-paniwalang lakas ni Locke. Hindi niya alam na nakabuo siya ng hindi kapani-paniwalang lakas at kasanayan sa martial arts matapos mapilitang mabuhay laban sa hukbo ng demonyong Panginoon sa loob ng isang buong dekada. Sa tulong ni Locke, narating nila agad ang huling silid ng dungeon. Doon, tumawa ng may masamang hangarin ang Vampire Lord nang maramdaman nito ang presensya ni Shia. Ipinaalala niya sa walang muwang na dalaga na kahit ang makapangyarihang ama nito ay hindi kayang gasgasan siya, kaya wala na siyang pag-asa na mapinsala ang katawan nito. Nagalit si Shia sa mga sinabi nito, at naghanda ang Vampire Lord na pabagsakin siya. Matapos siyang makita ng malapitan, napagtanto ni Locke na sadyang minanipula ng vampira ang mga kalapit na goblin para magmukhang mahina para maakit niya ang mga adventurer sa loob at maubos ang kanilang life force. Humanga ang vampira sa kanyang deduction skills, ngunit hindi niya masyadong inisip ang lakas ni Locke. Itinuro niya na kahit hindi gumagana ang mahika ng mga vampira sa mga Beastmen, kaya niya talagang kontrolin ang isip ng isang tao gamit ang kanyang mga spell. Nang marinig ito, napagtanto ni Shia na nagkamali siya sa pagkaladkad kay Locke sa kanyang gulo. Bagamat sinubukan siyang babalaan ni Shia, nagsimulang lumapit si Locke sa Vampire Lord nang walang malay. Habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagsasapanganib ng buhay nito, nagsimulang magyabang ang vampira. Sa pag-aakalang nanalo na siya, kinutya niya si Shia na pumili kung gusto niyang mamatay sa kamay ng kanyang kaibigan o sa kamay nito. Patuloy na nag-aalboruto ang vampira, ngunit bigla siyang sinuntok ni Locke sa mukha. Matapos mawala ang yabang nito, nagtaka ang vampira kung bakit hindi gumana ang kanyang espesyal na teknik. Ipinaliwanag lang ni Locke na mataas ang resistensya niya sa mga mental debuff, ngunit hindi siya nasiyahan sa kanyang paliwanag. Inaangkin ng vampira na walang paraan na makakalaban ng isang tao sa atake ng isang Vampire Lord. Nang marinig ito, inilantad ni Locke ang tinaguriang Vampire Lord bilang isang mababang uri ng vampira na nagpapanggap na dakila. Dahil dito, nagalit ang vampira, at galit na galit niyang sinugod si Locke ngunit nasuntok pabalik sa isang pader. Patuloy na kinutya ni Locke ang vampira, tinawag siyang mababang uri. Kaya, sinubukan ng vampira na ipaghiganti ang kanyang magandang pangalan. Bagamat umatake siya gamit ang mga galamay ng kadiliman, madaling naiwasan sila ni Locke at gumamit ng isang mataas na magic circle upang mapabilis ng husto ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, lumitaw siya mismo sa harap ng vampira at ginamit ang kanyang Drain Touch upang sipsipin ang lahat ng kanyang enerhiya. Matapos matalo, nagtaka ang Vampire Lord kung sino talaga si Locke. Bilang tugon, inaangkin ng masayang adventurer na isa lamang siyang random na F-rank adventurer. Bigla, inaangkin ng vampira na nagpakawala si Locke ng isang malakas na sumpa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya. Bagamat hindi siya naniwala sa mga salita ng vampira, sumugod si Shia at hinati ang katawan nito sa kalahati gamit ang espada ni Locke. Nabigla ang vampira nang mapagtanto niyang hindi na niya kayang ma-regenerate ang kanyang katawan pagkatapos ng hiwa ng espada. Sa kanyang mga huling sandali, binalaan niya si Shia na may ginawa itong hindi na mababawi sa kanyang medal. Ibinalik ni Shia ang espada ni Locke, sinabing naglabas ito ng kakaibang kapangyarihan nang hiwain niya ang vampira. Inaangkin niya na guni-guni lamang ito ni Shia dahil hindi niya basta-basta mailantad na ito ay espada ng tinapos niyang demonyong Panginoon. Pagkatapos, naghukay si Shia sa lupa at nakakita ng isang isinumpang medal na inihulog ng vampira. Ipinaliwanag niya na ang bawat taong pinapatay o hinihigop ng vampira ay naglalabas ng enerhiya ng sama ng loob, na nagpapalusog ng isang isinumpang kapangyarihan sa medal. Nagtaka si Locke kung bakit walang mga vampira ang may ganitong mga medal 10 taon na ang nakalilipas. Bigla, tumawa ang vampira gamit ang kanyang natitirang lakas. Dahil nalantad ang kanyang medal sa mundo, inaangkin niya na magbubukas ito ng isang portal patungo sa Dark Dimension. Nang marinig ito, sa wakas ay nagseryoso si Locke. Ipinagmalaki ng vampira na wawasakin ng kanyang umano'y mga Dark Gods ang mundo sa pamamagitan ng pagpasok mula sa portal. Kaya, naalala ni Locke na ang Dimensional Rift ay ang parehong lugar kung saan siya natigil sa pakikipaglaban sa loob ng 10 taon. Noong panahong iyon, ang mga tao ay hindi pa nakakatuklas ng anumang paraan upang makapasok sa portal mula sa kanilang mundo. Nang umatake ang Demon Lord mula sa kanyang portal, tumalon si Locke at ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nagsara ang portal kalaunan sa kanilang mundo. Dahil dito, hindi na nakabalik sina Eric at Goren upang iligtas siya matapos makatakas sa dimensyon.
Biglang hiniwa ni Locke ang barya sa dalawa at sinipsip ang kapangyarihan ng sumpa sa loob. Nabigla ang vampira, hindi makapaniwala na may isang taong kayang sumipsip ng ganito kalakas na kapangyarihan ng sumpa nang walang anumang epekto. Sinabi ni Locke sa vampira na kahit na bumukas ang portal, walang mga demonyong lalabas dito. Ang dahilan nito ay malinaw na siya mismo, dahil nolipol na niya ang lahat ng mga demonyo sa loob. Matapos marinig ito, sa wakas ay napagtanto ng vampira na ginamit ni Locke ang espada ng demonyong Panginoon upang sipsipin ang sumpa at ginawa niya ang koneksyon. Inisip niya kung si Locke ba ang maalamat na dakilang sage na si Locke. Gayunpaman, itinikom ni Locke ang kanyang bibig bago pa siya makapagsalita ng marami. Sa kasamaang palad, narinig na siya ni Shia, kaya wala na sa sarili ang pusa. Humingi ng paumanhin si Locke sa pagbasag ng medal. Hindi ito pinansin ni Shia, kaya pareho silang nagsimulang lumabas ng dungeon. Inisip niya kung maayos ba sina Aryo at Ginny, ngunit tiwala si Locke sa kanilang mga kakayahan. Bigla, natigilan siya nang mapagtanto niyang tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan. Natigilan siya, natulala sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ba talaga ang maalamat na sage, kaya hiniling ni Locke na ilihim ito para sa kanya. Ngumiti siya, nasasabik na dalhin ang sekreto ng isang napakahusay na personalidad. Kalaunan, ibinigay nila ang mga monster drops sa guild ng adventurer. Nagulat ang receptionist sa napakalaking tambak ng mga materyales, kaya ipinaliwanag ni Locke at ng kanyang grupo na ang dungeon ay mas marami kaysa karaniwan ang mga goblin. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin ang receptionist sa ngalan ng guild dahil sa maling paghuhusga sa kahirapan ng misyon. Kalaunan, muling nagpasalamat si Shia kay Locke para sa lahat ng tulong nito. Ngumiti siya, at tinanong kung maaari niyang ibahagi ang impormasyon ng kanyang tribo tungkol sa mga vampira bilang kapalit. Bagamat nagawa niyang talunin ang Vampire Lord ngayon, nag-aalala siya na maaaring gumamit ang ibang mga vampira ng mga hindi kilalang pamamaraan upang muling ilubog ang mundo sa kaguluhan ng mga dimensional rifts. Ngumiti siya, at tinanong kung maaari niyang direktang makausap si Goren. Tumanggo si Locke, kaya sinabihan niya na alertuhan si Goren na bantayan ang mga vampira. Pagkatapos ay inalok niya sa kanya ang kalahati ng kanyang medalyon. Nang tanungin ni Locke kung bakit, ipinaliwanag niya na ito ay magsisilbing patunay upang makumbinsi si Goren na bantayan ang mga vampira. Tinanggap ni Locke ang medalyon at umalis si Shia. Pagkatapos ay dinala niya ito kay Goren, na tila labis na nag-aalala matapos mawala si Locke ng 3 buong araw. Habang nag-uusap silang dalawa, may tahimik na pumasok sa silid upang makinig sa kanilang pag-uusap. Matapos ipaalala kay Goren na hindi siya ang kanyang ina, ipinaliwanag ni Locke na ang demonyong Panginoon ay isa lamang tauhan na ginagamit ng mga tinatawag na Dark Gods. Inisip ni Goren kung sa anong material gawa ang medalyon. Sa kabila ng kanyang kasanayan bilang isang sorcerer, hindi rin matukoy ni Locke ang material. Iminungkahi niya na ipakita ito sa isang alchemist at pumayag si Goren na isaalang-alang ito. Nang tumalikod si Locke upang umalis, taos-pusong nagpasalamat si Goren sa pagprotekta sa mga baguhang adventurer, sina Aryo at Ginny. Tinanggap ni Locke ang kanyang pasasalamat at lumabas, ngunit hindi nagtagal ay may nakasalubong siyang isang babae. Inisip niya kung sino ito. Kaya sinimulan siyang ipakilala ni Goren bilang kanyang anak, si Celes. Gayunpaman, umalis ito bago pa siya makapagsalita. Inisip ni Locke kung kinamumuhian siya ni Celes, ngunit ipinaliwanag ni Goren na kinamumuhian niya talaga ang kanyang sariling ama. Mula noong kanyang pagkabata, gusto na ni Celes na maging isang adventurer. Bagamat mayroon siyang kakayahang B-rank, tumanggi si Goren na hayaan siyang maging isa, nag-aalala na masasaktan siya dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Ipinaalala sa kanya ni Locke na makakakuha lamang ng karanasan sa totoong mundo, ngunit tumanggi si Goren na palabasin ang kanyang anak na babae bago kumonsulte sa kanyang asawa, na kasalukuyang bumibisita sa ibang bansa. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor kay Locke. Ipinaliwanag ni Goren na kapag ang kanyang anak na babae ay umabot sa edad na 15, maituturing na itong isang nasa hustong gulang at papayagang maging isang adventurer ng mag-isa. Dahil dito, umaasa siyang mababantayan siya ni Locke kapag tumakas na ito. Kinabukasan, pinanood ni Locke ang pagsasanay ni Celes gamit ang kanyang espada, naiinis na kailangan niya itong bantayan mula ngayon. Gayunpaman, mas nena si Celes nang mahuli niya itong nakatingin. Kalaunan, habang kumakain ng tanghalian si Locke sa mansyon ni Goren, pumasok si Celes sa silid at umupo sa tapat niya. Sa ilalim ng kanyang matinding titig, nakaramdam ng pagkailang si Locke at inaasahan ang ilang uri ng insulto o pagtanggi. Sa halip, bigla niya itong inakusahan na anak sa labas ng kanyang ama, na naging dahilan upang maibuga nito ang kanyang tiya sa gulat.